Yan. So, sino po yung first time lang na nakapag-attend sa training ko? Yan, oh. Si Dexy. Si Dexy lang ba? Okay, si Mylene. So, ang dami, no? Okay, so hindi ko lang pa tatagaling. Ako din po, first time ko din pong mag-training, no? So, lahat naman siguro tayo dito ngayon is, yan, my first time. Ano naman talaga yun tayo sa first time. Okay, so, actually, nung inano sa akin ni Tatay June yung training ngayon, hindi na ako nagdadalawang isip pa, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa na tinanggap, no? Because it's good in my side also para magkaroon ako ng self-confidence, no? Kaya sabi ko, okay, go akong mag-training ngayon. So, pinapractice ko na lang. I-visualize ko lang na mag-talk sa maraming tao kasi papunta naman tayo doon, magto-talk tayo sa convention, di ba? Alright, so, ano na po? Ready na ba tayo? Ready? Sa Bisaya pa, ready, no? Okay, so alam nyo naman na matigas yung dila ng mga Bisaya pero malambot naman ang ating mga puso, di ba? So, kaya nga ako sinagot ng asawa ko eh. Kasi sabi niya, worried daw siya. Meron kasi siyang fear of left behind. Kaya kinuha na niya agad ako. Alright, so pasensya na po, no? Inaliw ko lang yung sarili ko kasi kinakabahan din po ako. Pawala lang din po ng kaba. Okay, so magsimula na lang talaga ako ngayon. Okay, so isi-share ko lang po yung slide ko for a while. Yan, so, nakita niyo po ba yung slide ko? Okay, so, kita daw. So, ang topic natin ngayon is focus, no? So, sabi nga ni Noriel, ni Mentor Noriel, ni Green Jacket Noriel de Mesa last Friday sa journey niya. Napakagaling po ng journey ni Green Jacket Noriel. Congratulations po. Sabi niya, so focus is acronym to follow one's course until successful. Yan. So, as a freelance photographer po, minsan sa mga photoshoots natin, minsan nag-out of focus po. Hindi po yung lens, hindi rin po yung camera, kundi po nag-out of focus yung photographer. Ako po mismo. Kasi may mga distractions, di ba? You can't depend on your eyes when your imagination is out of focus. Di ba? Tama or tama? Okay, so you can't depend your eyes, no? Kasi pag yung yung tao is nag-out of focus, so mawawala din po yung pagka-focus ng ating mga mata. Di ba? So same din po sa ating buhay, minsan nag-out of focus tayo, maybe because mga rejections, distractions, mga discouragements dyan. Pero sometimes kaya gustong-gusto na rin natin mag-quit. Right? So that's why we need the power of mindset. Di ba? So we can convert negative to positive so that we can focus again to our goals in life to be successful. Okay? So, yan po, changing the way we think to fulfill our potential. Kasi, alam nyo, the single most powerful asset we have is our mind. If it will train well, it can create enormous wealth. Yun. Kung ano yung iniisip natin, that's 80% who will you become in the future. Yung activities sa actions is 20% lang. Sabi nga ng product natin, di ba? Yung mga product tagline, what the mind can conceive, your body will achieve. Pharmaton. Yun, hindi po ako nag-ano ng Pharmaton, no? Yun pa kasi yung tagline before, di ba? So, yan. Bago ko magsimula, i-introduce ko muna yung sarili ko. So, this is me. I'm Jason Arquiliano. Tawag nila sa akin dito is Bisdak, the Bisdak.
Bisayang dako, di ba? So nag-start po kami ng IMG ng wife ko last October 2019. We're from Cebu City and we're both OFW, pero dahil sa pandemic, naiwan lang muna ako dito. Yung wife ko po is nakabalik na dyan sa UAE. So we're both Bachelor of Science in Physical Therapy graduate, pero dati pinag-aralan po namin yung sakit sa katawan. Pero hindi namin akalain na ang pag-aaralan pala namin dito is sakit sa bulsa, di ba? Pero alam niyo, before kami nagiging focus sa IMG, negatron po ako. Negative, di ba? Kasi ang dami kasing napagdaanan naming mga business sa buhay na puro failed. Na kami ng mga traditional business, yung sa pagkain, sa milk tea na yan, pati yung networking, pinasukan na rin namin before, pero wala pa rin nangyari. Kaya may phobia na po ako sa mga networking na yan. So akala ko po itong si IMG is networking. Akala ko po is ibang kulto na naman yung pinasukan namin. Kaya negative po ako. Negative pala ako. Hindi lang sa asawa ko, hindi lang sa kanya, na interested talaga siya. Interested siyang maging successful sa buhay, focus talaga siya sa goal niya. So, yun po, nag-change po yung mindset ko from negative to positive dahil po sa asawa ko. Kaya siya talaga yung superstar dito. Siya din naman din po ang superstar ko. Di ba? So, tinanong ko si paring Mark. Kilala niyo mo siguro itong si paring Mark Zuckerberg, sa Facebook. Sabi ko, paano mo ginawa, pare, yung maging successful? Sabi niya sa akin, forget about the girls and focus on one woman. She'll help you achieve. Yun. So, di ba? So, yun ang ginawa ko. Nag-focus din ako. So, hindi ako nagiging professional photographer kundi sa asawa ko kasi siya naman talaga palaging frustrated model sa akin, di ba? So, sabi niya, ay, picturean mo naman ako yung maganda, yung parang model ako. So, tinutukan ko talagang magiging photographer, no? So, pinag-aralan ko, pinufocus ko talaga yung goal kong mapaganda yung picture niya. Kaya, yan, di ba? Ang hashtag ko is happy wife, happy life. So, di ba? Napakaganda ng mga kuha ko sa kanya. So, natuwa naman siya. Di ba? So, yan. Okay, so, yan po. Susunod na slide ko. Hindi po siya yung buaya. Hindi po asawa ko yung buaya. May story po ako about sa buaya, no? May isang crocodile farm, no? So, may lawa siya, puno ng mga buhaya, tapos may balsa nasa gitna. Lahat ng mga turista pwede pong pumunta sa balsa, tapos doon picture doon, magtingin-tingin lang sa mga buhaya, tapos bigla po itong sumigaw ang may-ari ng farm. Sabi niya, kung sino po yung unang makakarating dito sa kabilang isla, bibigyan ko ng 1 milyon. Yan, 1 milyon. So, yun. Di ba? Napakalaki ng 1 milyon. Tapos, yun nga, ang delikado is baka makain ka ng buhaya. Pero, meron pong tumalon. May tumalon, tapos ang bilis niyang lumangoy hanggang nakarating siya na hindi na nakagat ng buhaya. So, siya po yung tinanghal na nanalo ng 1 milyon. So, nung ando na sila sa kwarto nila, nung mag-asawang yon, sabi ng lalaki, iniisip niya, hindi naman talaga, wala akong intensyon na tumalon kasi ang daming buhaya. Ba't ako nakatalon? Tapos parang naramdaman ko kasi na may tumulak sa akin. So, tuwang-tuwa ng asawa, no? Tuwang-tuwa niya. Sabi niya, ako yung tumulak sa'yo. Kaya yun, behind every successful man, there's always a woman to give him a little push. So, kailangan choose your partner wisely, no? Yung itutulak ka. Right? So, ganun din po ang nangyari sa akin, no? Ganun po yung nangyari sa akin. Itinulak ako ng asawa ko dito sa IMG. Pero magandang tulak yun. Kasi, nangyari po nito is, di ba, negative ako. Negatron ako. Siya, focus na focus talaga siya sa magiging successful dito sa IMG. Ang nangyari, yun nga, nung nandiyan na siya sa Dubai, sabi niya sa akin, pwede ba tayong mag-practice? Ano yung pa-practice natin? Sabi niya, mag-BBYF ako. Sabi ko, ha? Mag-BBYF ka? Di ka nga nagsasalita, di ba?
Kung hindi, itong asawa ko hindi talaga yung nagsasalita, kung hindi mo siya papansinin, hindi ka rin niya papansinin. Pero bigla akong na-shock, no? Kasi mag-BBYF siya. Sabi ko, okay, sige. Tapos nangyari, yun nga, pinakinggan ko yung practice niya. So alam mo naman yung mga Bisaya, no? Napakatigas na magtagalog. So tinatawanan ko siya, tapos biglang sabi sa akin, ay, hindi pala ako available next week, tapos may schedule na ako. Ikaw na lang yung mag-BBYF. Sabi ko, ha? Ako? Tapos, hindi naman ako makahindi, di ba? May motto ako, hashtag happy wife, happy life. So, umuo ako. Wala tayong mangyayari. So, yun, pinag-aralan ko yung about IMG, X-Corp, Role of 72, hanggang naintindihan ko na. Ganun pala kaganda yung IMG. Ganun pala kaganda yung mission ng IMG. So, nangyari is yung mindset ko from negative nagiging positive. Diba? So, sa'yo, may tanong ako sa inyo. Kayo din ba? Ganun din po ba? May, negative din po ba? Or nahihirapan po din po ba kayong mag-present or mag-share sa IMG business? Listen to me. Ito yung nakikita kong problema sa karamihan. Yung mindset natin, di ba? Alam ko, may tuturo ko sa inyo. You have to treat IMG business as big time. Di ba? Big time naman talaga, di ba? So, people will respect your business kung ikaw mismo malaki ang tingin mo sa IMG. Tama or tama? Agree or agree? Di ba? Kailangan mas confident tayo sa business natin. Be excited palagi kapag nag-share ka. Kasi mararamdaman din yan ng ating mga pinipresentahan. So yung belief mo ng IMG, di ba? So paano kailangan mong mindset mo? You have to treat this business as big time. Right? So yan yung sinasabi dito eh. There's no such thing as a small business. Only small-minded businessman. Di ba? So if you treat your business, this business na malaki, people would respect you and your business and they will start joining your business and believe in you. Right? Dahil ikaw mismo, malaki ang tingin mo sa business mo. Tama or tama? Right? So may example ako. Tingnan mo. Si Henry C. Di ba? Dati, lang yan ng mga sapatos, naglilinis lang yan, pero naging may-ari ng SM, di ba? Si Tony Tan Cakchong, no? Dati, lang yan, nagtitinda lang yan ng, mga sorbetes, no? Yung ice cream shop, di ba? Pero ngayon, founder na siya ng Jollibee. Itong si Socorro Ramos, nagtitinda lang sila ng textbook before, pero ngayon, national bookstore owner na. Right? So, huwag na tayong lalayo. Yung sa IMG na lang natin, di ba? Di ba? So, kung palagi kayong nag-attend ng leaders call, no? Daming mga OFW naging successful ito, engineer, no? Pati andyan si Doc Jaime, Dr. Doc Joe, bank manager, lahat, di ba? Si Tracy Sarap, galing sa hirap, di ba? Pero naging successful dito. Sina Marian Traya, taga Sibuyan, nagtitinda ng tinapay, ng pandesal, no? Pero naging successful dito. Di ba? Kasi yung mindset nila, big time na as a businessman. Right? So kung umaattend kayo ng leaders call, ang daming mga inspiring sharers doon. Right? So alam nyo, hindi mo problema kung maniniwala yung kaibigan mo, hindi mo problema yung hindi maniniwala yung kakilala mo, pati yung kamag-anak mo. Right? Ang intindihin mo ay ikaw mismo ang maniwala. Right? So if you believe that this opportunity can change your lives, can help your family, can help a lot of people, definitely you're gonna have that kind of mindset. Tama? Tama or tama? Right? So next na gagawin mo, if you talk to people, when you share this business, you must see yourself. So kailangan mong i-focus, i-visualize mo na SMD ka na, green jacket ka na, or CEO ka na. Right? See your vision. Kasi papunta naman tayo doon. No? Pagiging SMD, pagiging green jacket, pagiging CEO. So bakit pa hihintayin mo pa magiging CEO tayo? Right? Start acting as CEO. So be confident and be excited. Kasi kung di ka confident,
So, walang maniniwala sa pinipresentahan mo. Right or right? Okay, so example ko nito, no? Mostly kasi ito ang ginagawa natin. So, ito. We wait when we have the result. So, hinihintayin pa natin yung result bago we start doing it, bago gawin natin. Pero, yun nga, then, we will be it. So, mali po yun. Hindi po tama yun. Parang, ano po yun, baliktad. Di ba? Baliktad po yun. Kailangan pala is dito. You start be in your mind, no? Start, nasa visualize mo na naging CEO ka. Then, start doing as what CEO or SMD or Green Jacket is doing. Then, you can have it. Right? Tama or tama. Yan ang dapat na pattern. Right mindset dapat. Right? So, yun. Okay? So, ito po. If you correct your mind, the rest of your life will fall into place. Yan po ang sabi ni Lao Tzu. So, you should be focusing to positive and intentionally concentrating away from the negative. Diba? Huwag mong tingnan yung ikaw ngayon. Ang tingnan mo, yung pwedeng maging ikaw. Kasi yung pwedeng maging ikaw ay yun yung ikaw talaga. Right? So, start acting like it. Okay? So, yan, may activity tayo. Alright, para hindi tayo aantukin, no? Ito po yung activity natin for a while. Okay, so close your eyes and imagine the best version of you possible, and that's who you really are. Let go of any part of you that doesn't believe it. Okay? So, close your eyes po. Close your eyes. Huwag lang kayong matulog, no? So, i-visualize natin na CEO tayo, no? CEO tayo, tapos ang dami nating natulungang tao, ang dami nating sa team natin, no? Tapos, pwede ka nang umuwi sa pamilya mo, go home for good na tayo kung OFW man tayo, tapos wala na tayong mga utang, di ba? Tapos, wala na tayong meron na tayong passive income, wala na tayong problema, tapos unti-unti na nating natupad yung mga big why natin, no? So, gustong-gusto niyo ba yon? Right? Nakakatulong na tayo sa ating mga kapamilya, sa ibang tao, di ba? So, kung yun ang big why nyo, right? So, napakaganda. Then, pagkatapos nun, go any part of you ang hindi naniniwala at yun ang kailangan mong tanggalin, yung negative sa puso nyo. Right? So, okay. Now, start acting like it na tayo, no? So, remember, if you can't control your mind and your emotion will control you. So, kailangan ikaw ang nagko-control. Kasi dito, ang pinakamahirap na i-convince natin ay hindi ang ating mga kamag-anak, hindi ang ating mga kaibigan, hindi ang ating mga kakilala, kundi ikaw mismo. Right? Sarili mo. Yan. Okay, so, believe me, once na ma-convince mo na ang sarili mo, kaya mo maging successful dito. Everything else will follow. Yan, sabi nga dito is almost successful person begins with the two beliefs. The future can be better than the present, and I have the power to make it so. Right? So, in this, another important belief comes first before action. So, I have another thing in our lives na importante. Ito po yung perspective, no? Dito sa picture, tingnan mo in a different angle. May mga angle kasi siya, dalawang wall, no? Tapos sa isang angle, pwede mong mabasa lahat, 'di ba? Sa isang angle, pwede mong hindi mo mabasa ng buo. Right? So, pareha din 'yan sa ating buhay. One thing that we need to master is switching our perspective. Right? So, how do we look at things? What happens to you will also happen to everyone. So we have to face the obstacles, rejections, and challenges. What our perspective about it. Okay, so ito po, meron rin akong isang activity. So, ano sa tingin nyo itong kabayo? Letter A, looking at you, or letter B, looking away. Okay, so pa-type naman sa chat box kung ano po ang tingin nyo dyan. Letter A, looking at you, or letter B, looking away. Okay, so, pa-type naman kung saan po ang tingin nyo. A or B?
Yan, sabi ni, both daw. Si Noriel, parehas daw. A, sabi ni, Tatay June. So, yan. Okay. So, looking at you daw. Right? So, actually, ano naman talaga yan? It depends sa'yo eh. Some will say A or B or C, no? Or both, no? Same thing din yan pareho lang yan. It depende yan sa'yo, no? Same thing if something happens in our lives, we can look at it in two ways. So, either positive or negative, no? So, it's up to you which you constituted, no? Of course, alam niyo kung saan tayo magiging successful, no? Mapapayaman, kung saan tayo mapapayaman, saan dyan, sa positive ba or sa negative, no? Siyempre, sa positive, no? Hindi lang positive sa COVID. No? So, sa positive tayo mayaman. So, alam nyo. So, depende yan sa'yo. Right? Kung saan kayo pupunta. Okay, so dito po. So, ang dami palang mga obstacles natin, no? Pag papunta tayo ng success. So, behind every success, meron palang hard work, may persistence, may late nights, no? So, kung sino po yung natutulog ng madaling araw na, tapos kasi kaating ng meeting, no? Tapos mag-aga pang gigising kasi atin din ng leaders call. So, be proud po tayo sa ating mga eye bags, no? Kasi pinagpuyatan natin yan, di ba? So, sa mga rejections, ang dami din palang rejections, no? Sacrifices, dami din. So, remember this, there's no success if there's no sacrifice, right? The greater the success, the greater the sacrifice. No, parang stock market yan eh. The higher the risk, the higher the return. No pain, no gain, di ba? No effort, no result. No guts, no glory, di ba? No ID, no entry. Di ba? Alam nyo naman eh, di ba? Alam nyo man, di ba? So, but always remember, sacrifice and pain is always temporary. Laging may kasunod yan. Success, di ba? So, dito tayo sa discipline. It's very important, di ba, na kung sino yung naka-attend kay Mr. Kabayan, napakagandang training niya about discipline, di ba? So, decision will start, but discipline will let you finish the game. It help us achieve to be successful. Yun, di ba? Ito po, criticism. Ano yung criticism? Some people will always criticize you anyway. Even when you do good, even you do bad, people will always something has to say about you. Di ba? So why even bother? Don't let someone's opinion become your reality. Or tama. So self-doubts, may mga nagda-doubt pa rin ba dito? Mayroon pa bang nagda-doubt dito, di ba? May mga nauna na sa atin eh, di ba? Magda-doubt pa ba tayo? So failure, making mistakes, and failing are normal. Normal lang po yung mga failures na yan, no? So the more you fail, the more you become successful. Kasi nga, may kasabihan, successful people are willing to fail 10,000 times in order to succeed one time, di ba? So alam nyo, sa school, kabaliktaran, di ba? Sa school kasi kailangan mong mag-aral para matuto. Pero in real life, kailangan mong matuto through failure, through experiences, at gawin mo itong aral. Tama ang tama. Right? So for me, if you're not failing, you're not doing anything new. So sino ba dito ang gustong mabago ang buhay? Right? Sa lahat naman sino tayo dito is gustong mabago ang buhay, di ba? So if you want your life to change, always remember, if you're not doing anything new, you're not going to fail. And if you're not failing, you're not doing anything new. And if you're not doing anything new, nothing will change. Right? So kung nag-fail ka, be excited. Kung may nagre-reject sa'yo, be excited kasi ibig sabihin, may ginagawa ka. Right? So, yun yung mas importante eh. May ginagawa tayo. Right? So much better than you're not doing anything at all. Tama or tama? Right? So, hindi po ako galit. Ganon din po kaming mga Bisaya.
magsalita, di ba? Right? Nagpapaliwanag lang po. Okay, so dito tayo sa risk, no? Risk is always better than regret. Tama? So it's better to live a life full of risk. Yung mga, okay lang yan, at least na-tried ko, di ba? Okay lang yan, at least nag-try ako. Kaysa nagre-regret ka, naging senior citizen ka na, nagiging 80 years old ka na, tapos wala ka pa rin ipon, nagpe-fail ka pa rin, no? Walang mga investment, tapos sabi mo, what if, kung ginawa ko na lang yung IMG, what if nag-try lang ako, di ba? So we only have one life to live. We only have one life to live, no? Ang oras po, pag nagastos mo na, di mo na yan maibabalik. No, we can always make money, but time will not always be there. Right? So, ito po. Ito pang isang slide ko. Don't burn your opportunities for a temporary comfort. Right? So, there's a lot of temporary comfort in our life. Na? Kaya hindi tayo nakapag-move forward kasi na-comfort na tayo sa ating mga ginagawa ngayon. So, ano ba yung mga temporary comfort na yan? Di ba? Ang dami. Ang dami. Sabi na, hindi nila ako mag-a-attend sa training. Hindi nila ako mag-a-attend sa meeting ng IMG. Hindi nila ako mag-a-attend ng leaders call kasi busy ako sa Netflix, busy ako sa Mobile Legend, busy ako sa trabaho ko, no? Kasi nag-overtime ako, matutulog na lang ako, di ba? Ano po yun, yung mga trabaho na yan, mga income na yan, na is short-term solutions lang po siya. So katulad dito ng picture na yan, di ba? Alam niya na sa kabila is nandun yung liwanag, pero nandito pa rin siya sa madilim, no? Ang ginagawa niya, yung mga opportunities na yan, na pwede sana siyang umakyat sa kabila, sinunog niya. Right? Right? Kasi gusto niya is yung temporary, yung comfortable, no? So hanggang maubos na yung opportunity, so wala na siyang paraan para pumunta sa kabila, no? Yung success. Tama or tama? Right? So people will work 10 years for minimum wage but get mad and quit their own business because they are not making money a month in 30 days. So they go back to minimum wage again for 40 years, no? So yan po ang ating mindset na kailangan nating baguhin, no? Just sacrifice a little and never stop. So it's not about being fast here in IMG. It's not being being consistent lang po tayo and not stopping. Kasi pag nag-stop ka, napuputol yung momentum natin, no? So pag napuputol yung momentum natin, back to zero na naman tayo. Right? So dito kasi sa IMG business, dito sa business natin is hindi po to paligsahan, hindi po to race, kundi para tong marathon. It's a long journey po. Di ba? So sabi nga ni Martin Luther King, if you can't fly, then run. So if you can't run, then walk. Then if you can't walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward. Tama or tama? Right? So, alam nyo, may nagsabi sa akin, sabi niya, Jason, baka masayang yung oras ko dyan sa IMG business mo. No? Baka walang mangyayari sa akin. So, tinanong ko naman siya, gaano ka na ba katagal sa trabaho mo? No? 5 years? 10 years? 15 years? Ako ba yung nawala o si Jason? Parang si Jason. Jason ang nawala po. Yan, nawala si Jason. Anyway, talagang ganyan po kasi live. So, hintayin lang po natin ang pagbabalik ng FM Cebu. So, pero doon sa mga sinabi ni Jason, napakaigsi pa lang ng kanyang presentation. But ang dami ko nang nakuha. Nakamute ka.
Ayan. Ayan. Minute ako eh. Minute mo yata ako. Wala pa si Jason. Ayun, nakabalik. Nakamute ka. Nakamute ka, Jason. Sorry. Yan po. Okay na po. Sige, okay na. Alright, so nagalit na naman yung PLDT sa akin kasi naiingayan yata eh. Alright, so saan po tayo? Dito po yun, no? Okay, so yan po. May nagtanong sa akin, di ba, na yun nga, sabi niya sa akin na baka daw masayang yung oras niya, no? Na baka walang mangyayari dito sa IMG business. So tanong ko naman sa kanya, gaano ka na ba katagal sa trabaho mo? 5 years, 10 years, di ba? So, may nagbago ba? May nagbago ba sa buhay mo? Yumaman ka na ba sa trabaho mo? Kung wala namang nagbago, so anong masasayang sa'yo? Diba? So, kung di mo i-focus ang IMG business ngayon, ano ang gagawin mo? So, babalik ka na naman sa temporary comfort mo, no? Sa comfort zone na yan. So, in short, no? Sa short-term solutions na yan, di ba? So, sabi nga ni Lolo Albert, no, the definition of insanity is doing the same thing over and over again, expecting different result, no? So, what will happen if we try it? Kasi alam naman natin na hindi tayo yayaman sa trabaho natin. Tama or tama? Pero grabe tayong makapag-overtime, grabe tayong makapag-overtime, di ba? Kahit may sakit tayo, pumapasok pa rin tayo. Kahit holiday, papasok pa rin tayo. Kahit birthday, papasok pa rin tayo, di ba? So tapos, dito sa IMG, may chance tayong maging successful, ayaw mong gawin. So, di ba? So, ayun nga, sabi, insanity, sabi ni Albert Einstein. So, entrepreneurship is living a few years of your life like most people won't, so that you can spend the rest of your life like most people can't, no? So ito po yung delayed gratification mindset. Sacrifice now, ginhawa later, right? So if you want to be successful, find someone who has achieved the results you want and copy what they do and you'll achieve the same result. Yun po. So find a mentor that already achieved what you want to achieve. So magtanong tayo sa mga taong nakakarating na sa gusto mong puntahan. So find someone that you model. Right? So always remember this. Be careful who you listen to. Don't ask someone na hindi pa nakakarating sa gusto mong puntahan. Kasi baka maligaw ka. Especially kung ang napagtanungan mo ay negative, i-discourage ka pa na huwag dyan. Scam yan, di ba? Buti na lang magtinda ka na lang ng puto, di ba? Tapos sabihan ka pa na huwag ka nang umasa, no? Kasi hindi kaya yaman diyan, no? Huwag ka nang mangarap masyado. Mas malala pa ang pag yung nagsabi sa iyo is kaibigan mo pa, relatives mo pa, di ba? So, ang ano ko sa inyo is okay lang yan. I-smile na lang niyo yan. No? Kasi meron akong ituturo sa inyo. Kailangan nyo itong i-master para yung sa mga discouragement na yan. So ito po. So sino po yung nakaano sa, magkwento na naman tayo, no? Sino po yung nakaano sa kwento ni Tutoy Palaka? Kung wala po, ano po yung ano? Si Tutoy Palaka po ay isang maliit na palaka, isang maliit payatot na palaka. Nakatira siya sa mga village ng mga palaka sa isang madilim na lugar, liblib na lugar, maputik na lugar, no? Tapos meron sila nakitang isang mataas na puno. Tapos kung sino yung makakapunta sa tuktok ng puno na yon, makikita niya yung liwanag ng city, no? Napakagandang mga ilaw ng city na yon. So ginawa nila itong paligsahan. So kung sino po yung makapunta sa tuktok ng puno na yan ay makakatira doon sa city. So sumali po si Tutoy Palaka. So marami din pong sumali. So yun po, nung nagsimula na yung paligsahan, so ano na sila, lundag ng lundag, talon ng talon hanggang mapunta na sila sa sa mga sanga, no, papunta sa taas. Pero doon naman din nagsisimulang nagsisigawan yung mga nanonood.
So ano yung mga sinisigaw nila? Yun po mga discouragement na, ay, hindi nyo kaya yan. Huwag na lang kayong magtuloy-tuloy dyan. Hindi nyo kaya yan, no? Huwag na kayong mangarap, no? So doon na rin nagsimulang nag-quit na yung mga ibang palaka, no? Nag-quit na sila, yung iba is nahuhulog na. Pero itong si Tutoy Palaka, tuloy-tuloy pa rin, no? Tuloy-tuloy pa rin yung lundag niya hanggang nakarating siya sa tuktok, no? Nakarating siya sa tuktok, sabi ng mga palaka, ang galing-galing naman ni Tutoy Palaka, no? Kahit anong mga sigaw natin, mga discouragements natin, hindi talaga siya natitinag, no? Bakit? Ano bang sekreto ni Tutoy Palaka? Ang sekreto ni Tutoy Palaka ay bingi pala siya, no? Isa siyang bingi. Right? So, yun po. Yun po ang sikreto. Pag may mga discouragement na mga negative sinasabi sa inyo is magbingi-bingihan ka na lang, no? Magbingi-bingihan ka sa mga taong nagdi-discourage sa iyo kasi ang taong nakakilala sa iyo kung ano ang kakayahan mo kundi ikaw mismo. Di ba? So, huwag makinig sa iba kasi sila ay instrumento para ikaw ay sumuko. Right? So ituloy mo ang gusto mo dahil sa huli darating ang araw, makukuha mo ang gusto mong abutin. Tama or tama? Right? So huwag mong i-absorb yung mga negative. Yung nagsabi sa'yo na huwag kang mangarap, mas okay pa yung ambisyoso kaysa walang ambisyon sa buhay. Right? So kaya be careful who you listen to. Advice ko sa inyo, mag-attend na lang kayo sa IMG, no? Mga meeting natin, mga leaders call na yan, no? Attend na lang kayo kasi andito po lahat, andito po yung mga positive, andito din po yung mga mentors natin, no? Na pwede nating mapagtanungan, right? Kasi they already have achieved the result you want and just copy what they do and you'll achieve the same result, right? So tawag doon is power of duplication. Kasi sa oras na naging down ka, right? Pag nadadown ka, tapos may pinagdaanan ka pa, tapos hindi ka pa nag-a-attend sa mga meetings dito, di ba? Hindi ka pa nag-a-attend ng mga leaders call, no? Nilalayo mo pa yung sarili mo sa mentors natin, hindi ka nagpaparamdam, tapos nagmugmok ka pa sa sulok ng sa kwarto mo. At alam mo ba yung pinapakinig mo? Nakikinig ka pa nito, no? Yan po, di ba? Yan po yung pinapakinig niyo. Tapos kausap mo pa yung negatibo mong kaibigan. So, kung pinapatulan mo siya, dalawa na kayong negatibo. So, para na kayong si Jack and Jill. Di ba? Bakit si Jack and Jill? Di ba? Kasi Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown and Jill came tumbling after, no? So dalawa na kayong malaglag, magtatumbling, di ba? Yeah, dalawa na kayong si Jack, para kayong si Jack and Jill niyan, no? So remember, pag down ka, hindi sign yan na magkukwit ka. Test lang yan na deserve mo ba talagang magiging successful? Deserve mo ba talagang magiging SMD? Deserve mo talaga magiging green jacket, no? Magiging CEO. So kailangan patunayan mo. Always remember, the next level of life is always require a next level of you. Right? So yung goal natin is always level up our mindset, level up our skills, level up our discipline and our attitude. Right? So challenges and hardships don't define you. It is how you respond to challenges that will determine your future, right? So successful people are willing to do, but unsuccessful people are not willing to do. Tama or tama? So ito po, the temptation to quit is always the greatest when success is just around the corner. So, yan, example, may pinagdaanan ka, marami kang rejections na natanggap that yung week na yun, no? Kahit sino yung mga kinakausap mo, nagre-reject talaga sila, umaayaw sila sa'yo. Right? Tapos, kung tinignan mo yung share list mo, may nakita kang pangalan doon na hindi mo pa natawagan. Right? Dahil depressed ka, sabi mo, ay,
hindi ko na lang siya tatawagan kasi baka i-reject din niya ako. No? Sabi mo, buti pa, mag-quit na lang ako. Right? So, kasi depressed siya. Tapos, tingnan natin, i-reverse natin yan. Baguhin natin yung mindset mo. Right? Doon tayo sa positive. What if yung pangalan na yan, nag-join? No? Tinawagan mo siya. Nag-join siya. Tapos, nagiging superstar mo siya na hinihintay mo. Di ba? So, nagbi-build din siya. Right? So, siya yung nakapagpaangat sa'yo. So, di ba, nakakatulong ka pa, nagiging successful ka pa. So, always remember, when things are down, something great is about to happen. No? So, parang roller coaster lang yan. Kung nasa baba ka na, kailangan magiging excited ka kasi there's no way but up. No? So, the good thing about hitting rock bottom, there's only one way left to go, and that's going up. So, the one fails in this business, no one fails in this business. They just quit too soon. No? A winner is just a loser who tried one more time. Tama? So, spell quit. Never. No? Di ba? Yun ang ano natin, spelling ng quit. Never. No? So, di mo alam kung nag-quit ka, kung hindi mo tinawagan yung pangalan na yun sa share list mo, then, di ba? Di mo siya natin tinawagan, nag-quit ka. Tapos, after 6 months, nagtingin-tingin ka sa Facebook mo, may nakita kang ng IMG na congratulations for the new green jacket. Tapos ang pinakamalupit, ang taong yun na nagiging green jacket is yun pala ang last na name sa share list mo na hindi mo tinawagan, di ba? Nagsisi ka, di ba? Regret. Yun. So katulad nito, di ba? Isang hataw na lang ng palakol, makikita na sana niya yung diamond, pero wala nag-quit So, sayang. So, sabi nga ni paring Bill Gates, there is one secret in, I simply showed my plan to 1,200 people. 900 said no, and only 300 signed up. 85 actually did something, but only 35 were serious. And out of those 33, 11 made me a multi-millionaire. Tama or tama? So, right? So always remember, not everyone will join. Not everyone will stay. Not everyone will build. The question is, are you here to stay? Right? So, why would you stay? Bakit tayo mag-stay? So, ito po, always go back to your big why again and make it clear. Tama. So, when you know your big why again, you will find your way. Ano nga may mga big why? Sabi nga ni Sir Noel, di ba? Know your big why that can make you cry. Tama. Sabi nga ng wife ko, tinanong niya ako, why are you wake up every morning? Sagot ko naman sa kanya, because of you. Char lang po. Joke lang po yun. Okay? So, iba-iba tayo kasi ng big why natin, no? So, may iba gustong go home for good kasi para makasama na yung family natin, mag-quit na tayo sa ating job, no? Yung ano natin, fire your boss, no? Big house, makatulong sa ating mga pamilya, dami nating gustong tulungan, di ba? Yun ang mga big why natin Kaya if mag-demotivate tayo, balikan natin yung big why natin, right? Sabi ko nga sa wife ko kasi siya naman talaga yung naggagawa ng big why. No? Sabi ko sa kanya, tawagin ko na lang natin yung deep why. Yung bakit daw deep why? Kasi kung gaano kalalim yung deep why natin, mahirap daw yung bunutin. Di ba? So, alam ko rin, para hindi nyo makalimutan yung, yung big why nyo, gumawa po kayo ng vision board. Right? So, vision board po, gawin nyo po yung mga big why nyo, ilagay nyo doon ng big why nyo, ilagay nyo sa kung saan gusto nyo makita nyo agad, doon sa kwarto, sa ilalim ng ref, pagbukas mo, makita mo yung big why mo, di ba? So, sa
kotse niyo, di ba? Vision board. Yung wife ko naman talaga palagi siya nakikitang naggagawa ng vision board. Right? So, sabi ko nga sa kanya, tawagin nating power board yan para mapapower tayo. Di ba? Halos makikita natin mapapower tayo. Tapos, ilagay natin yan sa sa kwarto natin, no? Doon sa kwarto, doon sa ceiling, no? Sa ceiling natin ilagay para paggising natin sa umaga, makikita natin yung power board natin. Especially pag nahulog yung power board natin, malagay sa mukha natin, mapapower talaga tayo. Di ba? Okay, joke lang po yun, no? So, I have a question, no? So, if you were to fast forward 30 years from now, and you are still living the same life as today, would you be happy? Yes or no? Siyempre, no, no. So anong gagawin? If you want to change, you must change, di ba? So kailangan ikaw yung magbago. You can't point the blame to others. So sabi ko nga minsan nagsasabi ako sa mga BYF ko, ito yung last ko minsan, no? So sabi ko, may nagsabi kasi sa akin na change takes time. Ang pagbabago daw is kailangan pa daw ng mahabang oras, no? Sabi ko, no, hindi po. Change doesn't take time po. It's your decision to change that takes time, no? So yung decision niyo po na magbago, yun po ang sa atin, nakapagpatagal, no? Para tayo magbago. Tama or tama, no? So successful people focus on the thing that they can control. Right? And kaya mong kontrolin ay sarili mo lang. Hindi ang ibang tao. So believe me, if you change yourself, you gonna inspire other people to change also. Tama? So do you want an average life or an above average life? So saan po niyo gusto dyan? So ganito po, parang rat race, no? Gumising, tapos trabaho, tapos pagpagod ka na, uwi ka na naman, kain, tulog, gising, trabaho na naman, parang ganun ang gusto mo? Average life or dito, above average life, no? So, dito po, anong gusto nyo? Ito, na para araw-araw, yan po ang gusto mong gawin sa alarm clock mo kasi papasok ka na naman? Or dito ka sa matutulog sa mahangin na dagat, no? Na walang alarm clock. Kaya nga, di ba? Kung pagod ka na dito sa alarm clock mo, minsan, yun nga, tinatapon na natin, di ba? So, tapos, alam nyo, pag pumasok ka na naman sa trabaho, pag nag-break kayo sa katrabaho mo, tapos nag-usap kayo, puro naman kayo complain, no? Pagod na talaga akong magtrabaho, no? Parang ayaw ko nang magtrabaho, parang ayaw ko nang gumising, tapos ang liit-liit naman ng sahod, no? Tapos biglang nagsabi yung uy, oras na pala, pasok na naman tayo. Di ba? So, di ba? So, kung ganun ka is, huwag ka nung palagi ka nang magko-complain ng complain, no? But yet, you don't do anything in your current situation. So, kailangan mong may baguhin ka, right? So, build your own dreams or someone else will hire you to build their. So, pabayag ka ba na ibang tao ang magsasabi sa'yo magkano ang worth mo? Right? So, know your value and know your worth. Kasi, you deserve more. No? Sabihin niyo sa sarili niyo, I deserve more. Right? So, parang sa kasi yun in relation to life, in relation sa ating buhay, alam mo na pagod ka na sa trabaho, pagod ka na sa current situation mo, pero wala ka pa ring binabago. So wala ka pa ring ginagawa. So you deserve more. Know your value. So if you don't determine your value, someone else will determine it for you. And most of the time, hindi mo talaga magugustuhan. Kasi mababa ang worth mo sa kanila. Tama or tama? So, paano? How? Okay, so, it's not about the how. Right? It's not about the how to. It's about how you do the how to. Right? Attitude is the key. No? So, sabi nga sa FB, daming mga comments sa FB, how to be, how di Carabao, how to be you, no? Actually, it's not about the how to. It's about how you do it. Right? So, minsan alam mo na ang gagawin mo, pero ayaw mo pang gawin.
Or ayaw mo lang gawin talaga, di ba? Agree or agree? Okay, listen to me, no? Listen to me. Ito po yung top secret. Mayroon akong sasabihing top secret dito sa IMG na gagawin natin para magiging successful tayo, para magiging SMD tayo, para magiging green jacket tayo, magiging CEO tayo. So sigurado po ako dito, magiging successful tayo. Okay, so focus lang dito sa screen ko. Ipapalabas ko po kung ano po yung sekretong yon. Okay? Pwede nyong i-screenshot, pwede nyong i-take note, pwede nyong picturean, pwede nyong i-record. Right? Ready na kayo? Ready? Okay? So ito na po. Yan ang sekreto. Right? So, system ng IMG, no? Share list, approach, presentation, follow-up, fast start, duplication. Yan po. Alam ko naman na alam nating lahat yan, di ba? Right? Alam nating lahat yan. So, gawin lang natin ng tama. In due time, magiging successful din tayo. Right? So, I'll give you another example. Gustong-gusto mong magpapayat. Alam mo na ang gagawin mo, di ba? Mag-diet ka, mag-workout, mag-exercise. Pero ito kasi yung problema natin. Baka kasi yung diet mo, yung exercise mo, every week lang, di ba? Every week lang, every other week lang, tapos mas marami pa yung cheat day kaysa workout or diet natin. Hindi tayo consistent, di ba? So yan ang problema natin. Alam mo na ang system ng IMG pero di tayo consistent. Baka every week lang natin ginagawa, baka every other week lang natin ginagawa, and much worse pa, di natin ginagawa ng tama. Right? So remember, walang tubig na kumulo sa patay sinding apoy. Right? Hindi po patay sinding ilaw, iba po yun. Patay sinding apoy po, no? So you need to be consistent. Consistency is the key. So believe me, kahit apoy na sobrang hina, just keep it enough, kukulo at kukulo ang tubig na yan. Tama or tama? Right? So be consistent. It creates mastery, it creates respect, it creates momentum, it creates growth. No? So, right? Are you learning so far? Right? So, okay, sabi nga sa Bible, di ba? Sa Bible, sabi ni Asa dito, Matthew 24:45-47, a faithful, sensible servant is one to whom the master can give the responsibility of managing his other household servants and feeding them. If the master returns and finds that the servant has done a good job, there will be a reward. I tell you the truth, the master will put that servant in charge of all he owns. Diba? So, ano po yan? You take care of the people that go in your business. Diba? Ipagkatiwala ni Lord sa'yo, wait po, parang nawala. Yan. Ipagpakatiwala sa'yo, right, yung mga hinihingi mo as long as ikaw, malinaw yung intention mo sa puso mo, na who will join in your business, you will take care of them. Right? So kung intention mo ang pagkakitaan lang, yung pira-pira lang, yung pera-pera lang, di ba? Ibibigay sa'yo ay customer lang, di ba? Pero kung intention mo ay tumulong sa tao, di ba? Gusto mong baguhin ang buhay nila, mag-focus ka sa mission ng IMG, ang ibibigay ni Lord sa iyo ay builders at leaders. Diba? So pwede mong tumulan to be successful. Tama o tama? Right, so, okay. So parang ito na yata yung last slide ko, pero bago ako magtapos, focus lang tayo, no? Focus lang tayo sa goals natin. Focus lang tayo to be successful. Kaya sabi nga, follow one's course until successful. So whatever background that we have, whatever problems that we experience, we just focus to change our perspective in life to be successful. Focus sa ating goals. So kung na-demotivate tayo, balikan natin yung big why natin, yung deep why natin. No? You must treat this business as big time because there's a good news dito sa IMG. No? May good news ako sa inyo. There's a 99% probability na magiging successful tayo dito. Bakit? Kasi may
nauna na naging successful, di ba? Kung may nauna, ibig sabihin may susunod, no? Kapag may nakagawa na, may susunod, di ba? Ang good news is, ikaw yung susunod, 99%. Na? Kasi yung nauna, sila yung naging successful dito, sila yung nag-sacrifice, di ba? Sila yung, sa Tagalog pa, sila yung inalay. Right? Sila yung nag-trial ng error, sila yung nag-failed, no? So, syempre, hindi na nila ituturo sa atin yung failures nila. Ang ituturo sa atin is yung success nila, di ba? Katulad ng Big Three, nila Sir Noel, sila Sir Joanne, sila Sir Bart. So, tinuturo na sa atin yung successful kasi sila lang yung nag-sacrifice, sila yung nag-trial and error, di ba? So, to make this business easier for us. No? So, napakaganda ng system kasi pinag-aralan na nila yan. Pero ito ang tanong ko sa inyo, paano tayo magiging 100% successful kung wala yung 1%? At yung 1% na yan ay ikaw. Di ba? You have to decide to be 100% successful in IMG business, right? So, if you want to be 100% successful, it's up to you. No, di ba? It's up to you. Yan po. Actually, yun lang po. Tapos na po tayo. So, thank you so much. This is Jason Arquiliano, your trainer for today, for tonight. And I'm very proud as IMG campaigner. Thank you po. So, balik sa iyo, Tatay Jun. Thank you. Wow. Very well said, no? Napakaganda ng topic na binigay mo sa amin at napakarami naming take home na pwede namin gamitin para mas mapalago namin yung aming kakayahan sa ating IMG business. Wala na ako maidagdag. Halos yung mga binigay mong mga salita at saka mga sample is totoo. Talagang kung ito gagawin mo ay 100% ay magiging successful ka. Tama yung sinabi mo, 99%. Magiging successful ka. Yung 1% na lang na yan, dyan na lang ang pupunuan mo. Kaya nga kung nagda-doubt ka pa na baka ang IMG ay benta-benta lang, baka ang IMG ay hindi maging successful. Naku, napakarami na pong nagpatotoo na naging successful sila. Napakarami na nagsabi na naging maginhawa ang buhay nila. Ikaw na lang ang hindi. I hope one day magbibigay ka rin ng iyong patotoo na ikaw din ay naging successful dahil sa IMG business. Maaaring sinasabi nyo, naku, ang IMG business kasi parang benta-benta. Mga ka-farmers of wealth, mga ka-IMG, kahit ano pa ang trabaho mo, kahit ano pa ang ginagawa mo, nagbebenta ka. No? Yung buong buhay natin ay part ng pagsesell. No? Kung ikaw ay nagtatrabaho as a secretary, nagtatrabaho as supervisor, nagtatrabaho as a nanny, o ano pa man, nagbebenta ka pa rin. Kahit wala kang binibigay na product, no? Yung pagtatrabaho mo as secretary, binebenta mo yung talino at yung oras mo, yung kakayahan mo. Kung ikaw ay isang kasambahay, nagbebenta ka ng serbisyo mo. Kaya nga, kung ikaw nagtitinda ka ng samalamig o ano pa man, nagbebenta ka pa rin. Kaya, siyempre, ayoko naman palagpasin itong gabi na to, no? Kung sino man yung tumulak kay Jason para maging successful sa buhay, alamin natin ang kanyang pangalan. Please welcome, Chris Lani. No? Ikaw, ang makakapagpatotoo kung paano mo itinulak si Jason upang maging successful sa atin IMG business. Kasi nakita ko, mula nang naitulak mo siya at nang matapos siyang kainin ng buhaya, naging successful siya. Kitang-kita naman sa kanyang pagsasalita. Okay, so higit kami ng sharing mo, Chris Lani. Okay, good evening, good morning, good afternoon sa inyong lahat. Ano ba? Actually lang po, yung una ko pong ginawa kasi alam niyo naman na yung pagpa-member namin is
ako yung excited palagi. Tapos nung umuwi kami sa Cebu, nung nabakasyon kami, ako lang yung palaging nag-attend lahat. Tapos hanggang bumalik na lang ako dito sa Dubai. Pero yung pinakasikreto ko is be consistent and then don't forget to pray. Kasi yun talaga yung pinaghahawakan ko na palagi ko talagang nagpe-pray na sana tulungan naman ako ni Jason kasi nahihirapan kasi ako kasi pagbalik ko dito work na. So parang akin lahat. So parang napabayaan na yung IMG. So yun lang, palagi ako nagpe-pray. Tapos yung time na yun, totoo yung sinabi ni Jason na yung sa BYF kasi pasalamat din ako na may month end ako kasi nung time na yun, month end ko, tapos hindi ako pwedeng alam ko kasing mag-overtime na naman ako. So, sinabihan ko lang siya na hindi ako pwede. Ikaw na yung mag-BYF kasi alam mo naman, mag-asawa, so tayo, hati tayo. So, yun. Tapos, pinag-aralan lang niya. Tapos, yun, nag-focus din siya sa IMG, which is ngayon, I'm happy and I'm glad na tinutulungan na niya ako. At tapos, mas pa siya, mas siya pa yung, mas may alam. Okay, yun lang po. Maraming salamat. Don't forget to pray. Yes, ayan, tama yun, no? Napakaganda ng senior ni Krislani. Totoo yun, no? Talagang ako po, buhay na saksi kung gaano ka-powerful yung prayer. Siguro, ay kwento ko lang sa maiksing kwento, no? Ako po ay 5 years na nagtrabaho sa Abu Dhabi as a technician, hydraulic technician. Wala akong alam sa Excel, wala akong alam sa paperwork, wala akong alam sa office work. But eventually dumating yung opportunity sa akin na magtrabaho dito sa Dubai. Na nagkamali po si Nanay Ray ninyo na mag-send ng aking CV, no. Imbis na mapunta ko sa technical department, napunta ako sa documents department. So wala akong alam, no? Alam niyo po ba, no? Sabihin ko na total isang pamilya lang po tayo rito. Kapag merong gumagawa ako ng report, ang nagse-send po ng email si Nanay Rain. Pag na-receive ko yung email ng boss ko, po-forward ko sa kanya, gagawa siya ng email niya, ipo-forward sa akin, then ipa-forward ko sa boss ko. Kapag may kukumputin o may gagawin sa Excel, kukunin ko yung Excel sa boss ko, i-send ko sa kanya, ipa-process, ibabalik niya sa akin, i-send ko sa boss ko. Ganun po. Every time nasasakay ako ng fan service, wala akong dinadasal kundi, Lord, ito po ay para sa pamilya ko, sa mga taong gusto kong tulungan. Yun lang laging dinadasal ko for more than 1 year. As of now po, magte-10 years na ako sa bago kong company as document controller and warehouse supervisor. Sa ngayon naman, konti na lang yung ginagawa ni Nanay Ray ninyo. Ganon ka-powerful yung prayer. Kaya wag kayong, kahit konting dasal lang bago kayo magsimula ng isang gawain at bago kayo matapos, ipasok niyo yung dasal niyan. Yan, okay? And siyempre, thank you Krislani na bigyan mo kami ng idea kung paano namin i-encourage yung aming mga asawa, yung aming mga malapit sa amin. No? Tama yung ginawa mo. Halimbawa, ikaw lady, halimbawa yung sweetheart mo gusto mong maging active sa IMG pero ayaw niya. Pag-practicean mo siya, sabihin mo, alam mo sweetheart, magtotalk ako sa IMG Pwede bang makinig ka sa akin sa presentation? Siguro mag-present ka sa kanya 2 to 3 times. Pag malapit na yung schedule, bigla mo sabihin sa kanya, naku, hindi ako pwede. May pinagagawa sa akin yung boss ko. Pwede bang ikaw? Total, napakinggan mo na yung presentation ko ng 3 beses. Kaya mo na yan. So, yun yung tinatawag na little push. O siyempre, bilang asawa, kasubuan mapapaya ka di ba? Sasabihin ba, hahayaan mo bang mapaya ako sa maraming taong makikinig? So yun, ganon yung ginawa ni Krislani kay Jason. O nakita nyo naman ang outcome, di ba? Napakaganda. Okay, so yeah, marami pa tayong pag-usapan. But this time, siyempre, hihingan natin ng komentaryo ang kanyang tatay. Walang iba
kundi si Noriel de Mesa. Sir Noriel, ang Ted Pailon ng Lucena. Ayun, unmute din. Unmute din. Ayun. Ang galing ni Jason. Actually ano yan eh. Yan yung tao na talagang nung nagra-run sila ng promotion nila, never kong nakita umupo sa tabi ni Chris Lani. Pero ngayon, grabe gumawa na siya ng bagong presentation. Last time, just the BYF lamang na gawa niya, pero ngayon nakagawa na siya ng sarili niyang presentation, which is hindi po madali ang gumawa ng presentation, to tell you honestly. Sa totoo lang po, gaya ko nung nag-prepare ako for Archers Leaders Call, inabot po ako ng mahigit 1 linggo because gusto kasi natin ma-deliver natin ng maganda yung gusto nating iparating sa ating mga kasamahan na gusto natin, di ba? Ang gusto naman natin, ma-inspire kayong lahat sa totoong kwento at sa totoong gustong iparating ng taong nagkukwento man or nagiging speaker. Diba? So napakaganda ng topic niya, power of mindset. Mindset tamang yan. Ang mindset natin na iniisip natin lagi, ako hindi ko kaya yan. Hindi ko nagagawin yan eh. Lagi naman ako nare-reject. Kasi puro nasa mindset lang natin, puro negative. Baguhin natin. Ako na-reject ako, next time hindi na ako mare-reject. Sisiguraduhin ko yan. Diba? Next time, sisiguraduhin ko may matutulungan na akong tao. Next time, sisiguraduhin ko magma-marketing director na ako. Diba? Kasi ang nangyayari kasi, nagiging reverse eh. Diba? Yung mindset ng tao, kaya nga, yung sinasabi dyan na power of mindset and focus, yung mindset, nagte-turn out into negative, tapos yung focus nawawala. Diba? So, dapat, i-turn out mo yung mindset mo into positive tapos i-focus mo siya. Tutukan mo yung bagay na nag-fail ka last time, saan ba ako nagkaroon ng mali, saan ba ako nagkaroon ng error, then ulitin mo siya. The more na inuulit-ulit mo yung isang bagay, nakikita mo na yung resulta. 'Di ba? Ang daming mga tao ang hindi nakikita ang iisang vision ng IMG. Gaya namin dati. Ano ba yung vision ng mga taong yan? Hindi ko naman kilala yung mga yan. Bakit sila sabi nila naging successful sila? Bakit nga ba successful din siya? Magkakaibang tao yun. Nanggaling naman sa iba't ibang lugar. Tapos gaya din nila Kuya Jun. Nakikita nila yung sinasabi nila sa amin nun, sana makita niyo yung vision na tinitingnan din namin. Diba? So, yung vision na yun, hindi ko kayang i-adapt agad sa una. But, kung pag-aaralan ko, titingnan kong mabuti, at sisikapin ko na matututo ako, magkakaroon na ako ng commitment, yung vision na gusto nilang makita mo. Because, ang vision lang naman ng IMG, lahat tayo dito ay maging successful. Iisa lang ang vision ng IMG. Pero ang daming mga tao na iba't ibang vision na pinupuntahan. Konting bagay lang, lumilipat na tayo sa ibang anggulo. Ang dami kasi nating mga iniisip na bagay na minsan akala natin hindi na siya magiging effective, hindi na siya magiging worth it. But then, sabi nga, focus. Focus ka lang, tuloy-tuloy ka lang talaga. Kasi nga, yung sabi nga ni Jason kanina, if you can fly, walk, 'di ba? If you can fly, run. If you can run, walk, 'di ba? If you can walk, crawl. Kasi nga ang goal naman natin kasi dapat kung hindi mo nagawa yung paglipad dahil yun yung ina-aspire mo para mabilis ka makarating doon sa pupuntahan mo, hindi mo magawa, di tumakbo ka. O kung hindi mo na magawa tumakbo, di maglakad ka kasi pagod ka na eh. Magpahinga ka, maglakad-lakad ka, makakarating ka. Basta tuloy-tuloy yung pinupuntahan mo. Di ba? Yun lang naman eh. Focus. Tuloy-tuloy ka sa pupuntahan mo. Yun lang talaga. Di ba? Kaya ang ganda nga nung topic talaga ni Jason na pati. Ni Jason.
Naging Jason na pati. Ikaw talaga Jason. Yan. So, yun lang. I hope na, no, na lahat tayo, ilan ba tayo dito? 32 na nakinig, no? Talagang sana huwag kayong mag-give up dun sa mga nyo, sa mga nakikita nyong vision. I-focus nyo lang. Maaari hindi sa ngayon. May isang akong nakausap na base shop. Sabi ng base shop namin, ayoko na kasi lagi naman akong parang hindi siya para sa akin. Pero sabi ko sa kanya, paano hindi naging para sa iyo? Ang dami mo nang natutulungan na tao. Ano yung problema? Kasi lumiliko ka, mag-focus ka lang, dire-diretso ka lang. 'Di ba? Kasi wag mo nang tingnan yung mga rejections, nagiging problema kasi may mga natulungan ka na eh. Ang kailangan mong gawin, ituloy-tuloy mo yung maganda mong nagagawa. Yan yung kailangan. Thank you. Yun. Thank you, Noriel, sa magandang message. Tama naman si Noriel, no? Nakita na namin yung vision. Nakita na ng mga mentor natin yung vision. At ginawa na yung tamang sistema. Ang gagawin na lang natin is patakbuhin yung sistema at mag-focus tayo dun sa vision para ma-achieve natin yung mga pangarap natin. Sana, no, kung na-achieve nung iba at nakita yung vision na yon, sana makita rin natin. Kung iisipin nyo, baka sabihin nyo, sila Doc Joe, kaya lang naman naging successful yan kasi mga doktor na yan eh. Paano yung mga naging successful na hindi doktor tulad ng mga delivery boy? Di ba? O sasabihin nyo, kaya naging successful yan mga delivery boy na yan kasi may hirap tsaka wala silang ginagawa. Paano naman yung mga mayayaman na may mga ari na resort? Ba't naging successful din? Kaya ano man yung kinatatayuan mo ngayon, may pamilya ka o wala, may trabaho ka o wala, busy ka man o hindi. Kapag nakita mo yung vision, kapag naniwala ka na kaya mong yumaman, na kaya mong tumulong, yayaman ka sa IMG. Okay, so ang dami ko pang gustong i-share, no? Kaya lang alam niyo naman ako, no? No, ang masasabi ko lang is ganito. Kung nagustuhan niyo yung training ngayong gabi, i-share ninyo sa mga ka-teammate ninyo na hindi nag-a-attend ng ating Sunday learning, no? Kasi itong Sunday na to ay ipinokus natin para sa improvement ng bawat IMG member. Ipinokus natin itong Sunday na to para lahat tayo matuto, ano man ang posisyon mo. Kahit kami, no, talagang ma-attend dito, hindi kami naglagay ng ibang training para lahat maka-attend. Gusto namin lahat sabay-sabay tayong umasenso. Okay, kaya nga, kung nagustuhan nyo, i-share ninyo, invite ninyo sila. Sa susunod na linggo, meron na naman isang powerful speaker tayong iimbitahin na magsasalita kung paano i-develop yung ating kakayahan, paano i-develop yung ating mga pangarap sa buhay. Okay, so siguro this time hingan ko ng last word o payo or comments ang ating Nanay Rain. Nasa kabilang ibayo siya ng aming kwarto. So bigyan natin siya ng pagkakataon upang makapagsalita ang inyong Nanay Rain. Nakakatawa, para naman layo-layo natin, no? Pasensya na, medyo na late kanina. Nasa meeting kasi kami with Sir Noel, no? But anyway, pero ang dami kong natutunan, no? Tama naman, minsan we just need to focus on something so that you'll be so that you can become successful. So thank you dun sa mga binigay ni Jason, sa mga tinuro niya sa atin. So focus lang. Sabi nga, 'di ba, focus tayo. If you really want something, you need to focus on it. I understand sometimes may mga challenges, may mga nai-encounter tayo, or minsan may challenge sa trabaho, may challenge sa family. At the end of the day, you go back to your big why. You're doing this for them. So, make time for it. Yan, make time for trainings like this. Talagang ang dami nating natututunan since the past 2 weeks. Maraming inputs na naibigay. So tuloy-tuloy lang, hopefully. Yan, sabi next Sunday powerful na naman yung speaker natin, na definitely matututo din tayo doon sa naging journey niya, sa mga pinagdaanan niya. And kapit lang,
anumang challenge yan, if you focus on something, you commit on something, definitely you'll become successful. And dito ko din nakita, no, it's another testimony how being couple, yung couple power na sinasabi. Kasi, di ba, yan, pinush din ni Chris Lani si Jason. So, tama yun, di ba? Tulungan lang. You need to work hand in hand in this mission. Hindi po pwedeng yung iisa lang ang gumagawa. Ayan, di ba? Pag hindi kaya ng training, ayan, gawin mo. Sabihin mo sa kanya, ikaw ang mag-training. Or kaya ibigay mo na agad, lagay mo na agad yung pangalan niya doon sa schedule ng training. Magugulat na lang siya, sasabihin mo na lang, oh, meron kang training sa ganitong araw. Ito yung topic, ito yung slides. Pakiaral na lang. So, ganun lang. Kasi, naniniwala tayo that our spouses or our partner would be our, di ba yan nga ang strongest leg natin? But I'm not telling na yung mga single hindi magiging big, no? Kumbaga, it's an advantage having you a partner on your side. Pero pag sa mga single, malay nyo dito nyo mahanap yung ka-partner ninyo. Kaya kailangan a-attend kayo lagi ng training. So thank you so much again, Jason. Sana ni-record mo ba to? Dapat ni-record mo para para na-share din natin sa iba. So Yes, yan, very good. Ni-record Yes. ni Chris Lani. Ayan, good. Yan. Yun lang, wala akong masyadong mga ibang masabi pero I'm so overwhelmed. Nakaka-proud. Parang hearing all your trainings, parang naiisip ko, sabi ko, ang gagaling, ang tataba ng mga utak nitong mga SMD, ang tataba ng mga utak ng mga trainer na to. Kung paano nyo pagdugtong-dugtongin yung mga training, as your nanay, no, nakaka-proud, ganun pala yung feeling na pag yung mga anak mo ay nakikita mo that they are slowly becoming big, they're becoming, kumbaga na-develop yung mga talent. So, yun po, no? Okay na po, tinisenyosan na ako, saka may tawag ako. Haba eh. Kala ko ako lang mahabang magsalita eh. Okay, siyempre, hindi naman natin i-close itong ating session ngayong gabi na hindi natin maririnig ang salita ng nanay ni Jason. Walang iba kundi si Nanay Jeya. Jeya bilang nanay at tatay. Pagdadasalin mo ako, Kuya Jun, no? Alam ko pagdadasalin ako. Ayun. Ang galing-galing po. Ayun. Medyo na-late din ako ng pasok kasi nga late na rin na lumabas. So, yun. Pero napakagaling. At saka yung boses niya talaga napaka-powerful. Correct. Yung excited, yung pag-discuss niya talaga, ramdam mo na galing talaga sa kanyang puso yung pagkaka-deliver. Yun, nakakatuwa nga kasi nga usually kasi sila nila yung nakaano namin before, but now ngayon look at Jason, di ba? So yun, and hoping na tuloy-tuloy na, and then yung goals nila, especially dun sa mga kids nila, yun ma-achieve na talaga. So yun lang po yan. Okay, sige, thank you, Jeya. Yan. Thank you so much po sa inyong mga comments and also yung mga nag-comment doon sa ating chat box. Siyempre, Jason, thank you so much uli. Napakarami naming natutunan sa training mo and we look forward na marinig ka namin one time na mag-share sa ating leaders call sa buong IMG team. Okay, siyempre nga, mga brothers and sisters, dito po sa ating misyon sa IMG, lagi niyong tatandaan, kung walang sakripisyo, walang asenso. Kung walang konsumisyon, walang komisyon. Kaya okay lang na magkaroon ng sakripisyo upang meron tayong pag-asenso. At dahil dyan, we will close this ating evening session. Siyempre, sinimulan natin ng panalangin. I-close natin sa panalangin para kasama natin ang ating Panginoon sa pagbibigay ng biyaya, pagbibigay ng pag-asa sa mga kapwa natin Pilipino na naghahangad na maging matagumpay sa kanilang mga buhay. Siyempre, always remember na invite ninyo yung mga ka-teammates ninyo kasi nga yung kwento na mapapakinggan ninyo dito sa ating training ay hindi nyo mabibili sa kahit anuman
National Bookstore. Wala ito sa libro. Dito lang ninyo mapapakinggan sa ating training. Okay? So, I'm so happy na pinaunlakan ng ating butihing kapatid na si Chester ang mag-closing prayer. Okay, Chester, pasok. Alright, so maraming salamat po. Una sa lahat, 'di ba? Bago na lang ako bibigyan lang ako ng napakagandang mensahe para kay Jason. 'Di ba? Wala naman talaga sa tagal o wala sa bago 'yan, 'di ba? Nakikita naman natin sa bawat mindset ng tao kung gusto niya talagang maging successful sa IMG, may paraan at nasa sa iyo na yung pinakadahilan. It's up to you to work it out. Nasa sayo na yan at lahat tayo is may chance maging successful. At dahil dyan, magdadasal tayo mga kapatid sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dear God, Lord God, we praise you, we adore you, we glorify you, we give you thanks into your almighty name. Panginoon, maraming pong salamat at binigyan mo po kami lahat ng oras. Binigyan mo po kami ng pagkakataon na kami po ay magkasama-sama pong muli. Panginoon, maraming po sa Holy Spirit dahil binigyan niyo po lahat ng aming speakers, lahat ng aming sharers ng Holy Spirit para ibigay po ang napakagandang mensahe para sa lahat ng aming members for today. Panginoon, we ask for your almighty name na we may be focused. Okay? Na kami po ay ilagay niyo po sa tamang daan. Kami po ay bigyan niyo ng lakas ng loob para po kami ay tumungo sa tamang daan at makapagbigay po ng dahilan para po magbigay lakas ng loob para sa aming pamilya para matupad ang aming mga goals. We ask for the Holy Spirit, Panginoon, na bawat isa sa gabing ito ay mapuspusan ng iyong dalangin, mapuspusan ng inyong blessings, Panginoon, para kami pa po ay makatulong sa ibang tao. As we pray, glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. That is was beginning, now shall be without end. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Amen. Okay. Mga kapatid, isama si nanay, si tatay, si ate at si kuya at inyong mga asawa. Magpipicture po tayo. Ay, sino magpipicture? Ako ba? Ikaw na lang. Okay, sige. Okay, open your camera. Okay, give your best smile. Ayan, dami natin babies. Okay. 1, 2, 3. Okay, wait lang po. I-check ko lang. Isang page lang ba? Ay, nga pala, dalawa pala. Wait lang, sorry. Dalawang page yan. Dalawa nga. Wait lang. One more. Okay. Wait lang. 1, 2, 3. Okay. Okay, ayan, okay na po. Shirley, meron na kaming tip sa'yo kung paano mo mapapag-talk si Delmar. Okay? So, naku, sabihin mo, Delmar, excited ako kasi binigyan akong pagkakataon para mag-BYF, para mag-talk. Magpa-practice ako sa'yo. Pag practice ka mga 3 times, 4 times. No? Pag malapit na naku, meron pala akong gagawin. Pwede bang ikaw na lang muna? May assignment pala si Dupil. Okay, siyempre, shout out po sa mga nandito. Siyempre, kay Mylene, shout out sa iyo, ma'am. Kay Tita Ani, kay sino ba isa na yun? Ay, kay Rowena. Hello, Rowena. Kay Australia ba yun? Australia ba yung nakikita ko? Si Lilibet, shout out sa inyo. Asturias yan, si Rosaline yan. Si Rosaline ba yan? Okay, shout out sa inyo lahat kasi medyo maliit yung screen ko. Hindi ko makita lahat. Ang nakikita ko lang yung mga makikintabang noo katulad ni Noriel, ni Nelvin, ni Chester, ayan, si Lady, ayan, sino pa ba? Ayan, si Mrs. ko, si Nanay Ray, pakintab na rin ang noo. Thank you so much and God bless everyone. Sweet dreams. Bye. Okay, thank you, Sir Jason. pahabol, SMDs, yung pong schedule natin, reminder lang po. Thank you so much.
Thank you. Maraming Bye. salamat. Thank you so Thank much. you.